Ako'y naniniwala na wala talagang mga magulang na nais nilang makitang napapahamak at napapasama ang kanilang mga anak. Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po ang pag-uusapan natin, bibigyan ng komento, reaction, opinion ay ang balitang Tony Gonzaga, pinaringgan nga ba si Carlos Yulo? At yan po'y galing sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link ng kanyang channel, bisitahin po at pakisuportahan na rin. At sa mga bago lang pong napadaan dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. Kaya naman huwag na natin patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. TV host actress Tony Gonzaga naniniwala na walang gustong nanay na mapahamak ang kanilang mga anak. Patama nga ba ito kay two-time gold medalist Carlos Yulo? Panuorin at pakinggan ang buong detalye. Muling nang nag-trending sa social media ang TV host actress na si Tony Gonzaga nang makapanayam nito si Bea Binene sa kanyang YouTube channel na Tony Talks, dahil napag-usapan nila ang tungkol sa kani-kanilang magulang na agad naman na ikonekta ng mga netizens kay two-time gold medalist Carlos Yulo. Matatandaan na inilahad ni Ultimate Multimedia star na si Tony ang paniniwala niya tungkol sa mga ina matapos ikwento ng aktres na si Bea Binene kung gaano ka-supportive ang nanay nito. Sa latest episode ng Tony Talks nitong linggo, ika-27 ng Oktubre, sinabi ni Tony na wala pa raw siyang naririnig na nanay na gustong mapahamak ang kanilang anak. Paglalahad niya, talagang minsan darating sa point akala mo pinakamalaking kontrabida sa buhay mo, yung magulang mo. Pero wala pa akong narinig na nanay na ang gusto ay mapahamak ang kanilang anak. Agad naman itong sinang-ayunan ni Bea Binene at sinabi na, "Totoo, may iba-ibang ways lang siguro of showing." Nagpatuloy naman si Tony at tila pinayuhan din ng kanyang mga viewers lalong-lalo na sa mga kabataan na nagiging suwail sa kanilang magulang. Aniya, iba-iba ang ways nila pero ang bottom line yun. Kaya sila nagiging mahigpit o kaya parang minsan hindi nyo naiintindihan yung ways nila, kasi pinoprotektahan lang nila kayo para hindi kayo masaktan. Samantala, sa naunang bahagi ng panayam, ibinahagi ni Bea kung paano nakatulong ang kanyang ina sa 2 dekada niyang pananatili sa showbiz industry. Gayunman sa kabila ng mga naging pahayag ni Tony ay agad naman itong naikonekta ng mga netizens kay Carlos Yulo kahit malayo ang topic dito, pero syempre napag-usapan ang tungkol sa magulang kaya naman muli na naman nasangkot ang pangalan ni Carlos dahil sa naging issue nito sa kanyang magulang. Marami pa rin kasi ang hindi nakakalimot sa ginawang pambabastos ni Kaloy sa kanyang ina, na matatandaan na inakusahan niya ng magnanakaw dahil sa perang umano'y kinuha daw sa kanya. Matatandaan na lubos ikinalungkot at ikinagalit ng mga netizens lalong-lalo na ng mga ina nang kumalat ang audio clip kung saan pinagsisigawan ni Kaloy ang kanyang ina na si Angelica at sinasabihan na isang sinungaling at magnanakaw. Matatandaan din na maraming netizens ang nakapansin na tila naging dismayado din si Tony kay Kaloy nang makapanayam niya ito, na tila walang pagsisisi sa mga kasalanan sa ina, bagamat inamin itong kinakarma na siya. Pero hindi niya nabanggit ang salitang ina na tila walang pagsisisi sa mga nagawa at mas piniling paniwalaan ang paniniwala ni Chloe San Jose. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi niyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. Maraming nagsasabi mga tagapanood na tigilan na daw yung issue about kay Carlos Yulo at sa pamilya niya kasi nakakasira nga daw po sa imahe ni Carlos Yulo. Well, in fact mga tagapanood, talagang tinitigilan na nga po yan. Kaso talagang kinokonekta lang po ng ibang tao ulit yung issue para kay Carlos Yulo. Bakit kamo hindi makamove on yung tao sa kanya? Ganito po kasi yan nakikita ko mga tagapanood. At sinabi na rin po ito ng isang sikat na vlogger sa kanyang channel. Kung alam ko marami na pong nakapanood nun, pero ulitin ko po dito. Sinabi niya kasi doon na ang unang ginawa po kasi ni Carlos Yulo nang nanalo siya ng gold, imbis na ipagyabang yung pamilya niya, doon nga i-connecta doon sa naging panalo niya. Ang ginawa niya doon, sinira niya po yun. 'Di ba? Naaalala niyo po yung sinabi niya na ninanakawan siya ng nanay niya. Doon pa lang po mga tagapanood, sumabog na po yung galit ng mga taong sumusuporta sa kanya. Kasi imbis na
ang pag-usapan about dun sa ginawa niyang panalo, ginawa niyang preparation, ginawa niyang motivation, hindi eh. Kumbaga ang isiniwalat niya doon yung about doon sa suporta na binigay doon ng mama niya tapos ninanakawan siya. Negatibo agad yung binigay niya. Siya po yung unang may gawa noon, mga tagapanood. Kaya po gumagawa ng mga video, mga reaction, yung mga vlogger patungkol dito is para mamulat si Kaloy na mali yung unang ginawa mo, mali yung ginawa mo sa pamilya mo. Dapat i-correct mo yun. Yung po yung dahilan yan, mga tagapanood, kung bakit nagpapatuloy ito. Kasi nga, binabaliwala ni Carlos Yulo eh. Hindi po ba, mga tagapanood? Wala po siyang pakialam. So sa bahagi po namin, like ako po, mga tagapanood, ang gusto ko lang naman is ma-call out siya. 'Di ba, maintindihan niya kung ano yung pagkakamali niya. Kausapin niya po yung pamilya niya. Wala pong perpektong tao. Ako, nagkakamali din po ako, aminado po ako, mga tagapanood. Pero tinatanggap ko po yun at hinihingi ko ng tawad yung pagkakamali ko. Kaya dito sa nanonood sa akin, sumusubaybay, kung nagkamali po ako sa inyo, patawarin niyo po ako, mga tagapanood. At bukas po yung channel ko sa inyong mga tagapanood para sa inyong mga suggestion, sa inyong bashing o kahit na ano pong gusto nyong sabihin. Andyan po yung comment section. I-comment nyo po lahat ng gusto nyong sabihin patungkol sa akin kung mayroon man akong kamalian sa ginagawa ko dito. Kasi ako nagre-reaction po ako, mga tagapanood, inuulit ko, base po sa aking napapanood at napaparinggan, dun po ako kumukuha ng idea about dun sa sasabihin ko. Hindi po kasi ako tipo na nagmamarunong at nagiging matalino. Hindi po, mga tagapanood. Kung ano po yung opinion ko bilang tao, opinion ko bilang nanonood sa programa, ganun po yung ginagawa ko. Ganun po yung reaction video ng channel ko, mga tagapanood. Hindi po pabida. Kasi marami nagsasabi na naninira lang daw. Hindi po ako naninira, mga tagapanood. Well, kaya ako nga po ito ginagawa is para po maka-call out, makagising po ako ng mga taong nai-involve sa gantong usapan para ma-realize po nila na, oh, teka, pinag-uusapan ako, parang may mali. Minsan kasi ang pagpuna nanggagaling sa ibang tao eh. 'Di ba? Kasi sa sarili natin, hindi natin kayang punahin yan. Kahit yung pamilya natin, hindi tayo basta-basta napupuna nila. Kasi nga po, may pamilya na hinahayaan lang nila na wag punahin yung kamalian na ginagawa ng anak nila para matuto daw po sa sarili nila. May pamilya naman na talagang suporta talaga, masama man yan o pangit yung ginagawa sa paningin ng ibang tao, susuportahan lang nila dahil pamilya po nila yan. Pero mas mainam po kasi na minsan punahin tayo ng ibang tao kahit masakit, mga tagapanood. Kasi yun ang madalas na nakakakita sa kamalian mo. Kasi minsan mabait ka sa loob ng bahay, paglabas mo, iba na klase ugali mo eh. Kaya dapat minsan talaga tumatanggap din tayo ng pagpuna ng ibang tao. So yun lang po, mga tagapanood, na may nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sana kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo, mga tagapanood, ating yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.